Ayan, isang maganda at mapagpalang araw ng linggo po sa bawat isa. Ayan, araw po muli na tayo po ay makakapagsamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat po dahil meron tayong panibagong pagkakataon upang ibigay po natin yung best sa pagsamba, upang pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Amen. At kung napapansin po natin, ilang araw na po, no, medyo masungit yung panahon. At buti na lang yung panahon lang po yung masungit. Amen. Pwede po bang makita yung mga mukhang hindi masusungit? Ayan. Ngiti po tayo. Ayan. Masaya po ba tayo ngayon, araw ng linggo? Ayan, sa atin po mga kasamahan sa online, magandang araw din po sa inyo kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Kung nandito po kayo sa Pilipinas o nasa ibang bansa, tayo po lahat ay welcome sa ating gawain. At patuloy po natin ipanalangin yung ating mahal na bishop. Ngayon po ay ginagampanan po niya ang gawain. No? Nakita po natin talagang yung schedule po ng ating mahal na bishop, sobrang hectic. Actually, wala na po siyang pahinga, dire-diretso po yan. Actually po pala, yung pahinga niya, preaching din po. Ayan, kaya dapat po ipanalangin po natin yung ating mahal na bishop. Currently, nasa lugar po siya ng Puerto Princesa at alam ko po ay nagdiriwang po yung iglesia doon ng kanilang anibersaryo. Patuloy po nating ipanalangin yung success po ng kanilang gawain. At I'm sure, handang-handa na po tayo. Amen? Inaanyayahan ko po lahat na tumayo. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang pahayag po ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, sabay-sabay po natin sambitin. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sa mga nakakaalam po, lakasan po natin, pahayag ng puso sa pagsamba, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. At sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me Manatili na po tayo nakatayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Ecclesiastes. Para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, akin pong babasahin ang chapter 12. Buong chapter po. Sundan na lamang po ninyo sa inyong mga mata. At ganito po ang sinasabi sa verse 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh.
when thou shalt say, I have no pleasure in them, while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets. When the sound of the grinders slow, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also when they shall be afraid of that which is high, and the fears shall be in the way. And the almond tree shall flourish, and the grasshoppers shall be a burden, and desire shall fail. Because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheels broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed, and sought out, and set order in many proverbs. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. The words of the wise are as gold, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further, by this, my son, be admonished. Of making many books, there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret things, whether it be good, or whether it be evil. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa panibagong araw, O Diyos. Dakilang Diyos, bago ang lahat, Panginoon, kami po humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa amin pong nagawang mga kasalanan, itong mga nakalipas na araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo kaming ginagabayan, inaalalayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga suliranin, Panginoon. Salamat, O Diyos, at nandiyan kayo, Panginoon, na patuloy na nagkakalinga, Panginoon, sa amin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, kami po'y nananalangin, dumudulog, Panginoon, sa inyo. Nagabayan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pagpupuri at pag-worship ngayon, Panginoon, sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, nagabayan niyo po kami, pangunahan niyo po, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa bawat yugto ng aming gawain ngayong umaga. Dakilang Diyos, nilalapit namin patuloy sa inyo ang aming bishop, Panginoon, na patuloy siyang pagpalain. Bigyan ng maganda kalusugan, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, magampanan niya, Panginoon, yung tungkulin na inatas niyo pa, Panginoon, sa kanya. Ganon din ang aming Pastor Norman, Panginoon. Gabayan niyo po siya, patuloy siyang palakasin, Panginoon. Bigyan ng sapat na karunungan, Panginoon, upang manguna, Panginoon, sa iglesyang ito, dakilang Diyos. Salamat po, Diyos, at binabalik po namin ang kapurihan at papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-proceed, upo po muna tayo. Ayan, kapiling po natin ang ating mahal na Bishop ngayon at nakakonect po sa ating online. Good morning po, Bishop. Happy Worship Day. Praise the Worship Lord. Day po. Greetings po from Puerto Princesa. Yes, nandito po kami sa Palawan ngayon. And
Ayan, kaway naman po kayo dyan. Happy Worship Day po. Praise the Lord. Yes. So, thank you ho sa mga prayer warriors. We praise the Lord for His enabling grace. At alam niyo po yan, mga taga-Japan, hello kayo dyan. Yes, praise God. Thank you ha. Okay, so, of course, alam niyo na po yan, kahit nasaan po ako, pagka may possibility, even a little possibility, gagamitin ko po yan para po maramdaman nyo that you are important and special to me. So, thank you sa mga prayer warriors. Hindi po biro ang naging labanan itong week na ito. 1 week conference po sa Cebu. And then, congratulations sa Living Water Baptist Church, Muntinlupa. Wow! Amen. Imagine nyo po ha, first anniversary po nila. More than 200 po sila at marami po ang na-save at natutuwa po tayo sa naging pagkilos po ng Panginoon. So, ngayon po nandito na kami sa Puerto Princesa. Magpipreach po ako ng 2 beses ngayong araw na ito. Please keep on praying for me. Thank you so much. And I would just like to welcome yung ating pong mga bisita. I want to welcome all the first-time visitors. Welcome po sa Living Water Baptist Church. Sa mga birthday celebrants, happy birthday po. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. Sa mga malulungkot, be happy po. Sa mga happy, stay happy po. Amen. Okay, so yun po yung mga mahalagang paalala. Well, I just want to share a beautiful insight about the reasons why we attend the church. Bakit po tayo uma-attend sa church? Remember, ang sabi po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Baka makatulong lang po para po maiwasan po natin ang hindi magandang practice kapag tayo po dumadalo. Maiwasan po ang pag-attend ng late, maiwasan po ang pagkukwentuhan habang nagsiservice. So, it is good to understand yung pong reason kung bakit tayo dumadalo. Number 1, to exalt the Master. Wala pong dapat ibang dahilan na hihigit sa dahilan na ang gusto natin po itaas ang ating Panginoon. Every time we attend, make sure na na-exalt po natin ang ating pong Master, ang ating Panginoon. Second, okay, to enjoy the message. We must enjoy the message. Amen. Pagka po ma-attend tayo, hindi lang tayo nagsisimba, makikinig tayo sa salita ng Diyos. Yan po ang Amen. nakalagay sa isip natin. Mensahe po to ng Diyos, kailangan pakinggan. Isa sa kailangan ko, kailangan nyo bilang Kristiyano ang laging makarinig ng salita ng Diyos. And it is good na pagka uma-attend po tayo, exalt the Master, enjoy the message, and encourage the members. I-encourage po natin ang isa't isa. Ating pong tiyakin na pagka dumalo kayo, na-encourage nyo ang mga kapwa natin mananampalataya. So, ito po ay singit na singit lang. Kanina pa po nasa baba ang sundo po namin. Kaya lang gusto ko po talagang makapagbigay pansin na gusto kong maramdaman nyo, malayo man, malapit din, pilit ko pa rin sisikapin na maging pagpapala sa mga members Amen. natin. Amen. God bless you all. Amen. I Thank love you you po, all in the Bishop. Lord. I love you Isang po. kaway Ingat po po kayo. dyan. Ayan. Picture taking nga po tayo. Yung pinaka-the best po. Ayan. So, may isa pong hindi nakangiti. Paki-ano lang po. Ayan, ayan. Thank you. God bless. Okay. Bye-bye, everyone. Happy Worship Day. Enjoy. Thank you po, Bishop. Amen. Thank you po, Tatay Bishop, sa mapagpalang paalala po sa atin. This time, tumayo po tayong lahat. Handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. This time, awitin po natin, When the Roll is Called Up Yonder. First verse, let it now sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks its pearl of bright and fair. When the saints of hearts together over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Chorus! When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Verse 2, on that bright and cloudless morning when the dead in
Amen. Praise the Lord. Sa mapagpalang awitan. For our next song, waiting po natin, When We All Get to Heaven. Ready? Sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, will prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Verse 2, all ladies please. Sing on, ladies. Everybody on the chorus now. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout. Last verse, all men please. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toys of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Praise the Lord for that wonderful singing. Ay na po tayo magsiupo. Amen. Maraming salamat, Brother Kevin. No? Ayan po yung kagandahan sa Kristiyano, talagang kabisa yung ating mga inaawit. Amen. Kahit minsan meron tayong technical difficulties, alam natin maulan. Talagang ganyan po yung ating nakikita ko yung iba talagang kabisado po yung inaawit at yung iba po talagang gumaganyan-ganyan. Ayan. So, ayan po. Tayo po ay lubos na nagagalang. Ngayon po, mayroon po tayong mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Amen. Makikita po natin sa screen at kung nandito man po sila, anyayahan po natin dito sa harap para maawitan at makapagbigay po ng maiksing testimony. Ayan. Birthday po ng anak po ng ating preacher, Preacher Al, si Jaire Ashriel. Ayan. Tapos, dalawa pong ating magkasunod po ito, no? Sino po sa July 9? Si Engineer Vic, tapos si Engineer Minda naman, July 19 pala, and July 20. Exactly today? Exactly today po. Sige po. At anniversary din po nila. Ayan, at wag po tayong kakabahan. Ako po medyo kinakabahan, pero wag po tayong kakabahan. Ayan, July 19 and 20, anyayaan po natin dito, Engineer Vic and Engineer Minda. At Brother Nathan, ayan, ngayon po nasa MIBC sila. Sa 22 naman po, 22 sa Tuesday po yun, no? Ayan. Sino pa po? Wala na? Ayan, awitan po natin sila ng masaya at maligayang blessed birthday. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Amen. Sige po. Sige po. Ano pong masasabi ng ating Engineer Vic? Ayan. Good morning po. Salamat po sa Panginoon sa panibagong taon at sa mga nakaraang taon sa aming buhay. Sadya pong napakabuti ng Panginoon. Kay Bishop po, salamat din po at nabago niya ang aking buhay po. Salamat po, Church. Ako na lang daw po magsasalita para kay Ate Minda. Siya na lang daw po magpapakain mamaya. Ayan.
Yan, pwede po yun, pwede. Yan. Muli po, pagbati po ng buong iglesia sa ating pong mag-asawa. Alin po, good Ayan, morning yan, po. pakinggan po natin si Ate Minda. Yan. Good morning po. Another year, another blessings po. Maraming salamat sa Panginoon sa marami pong mga ginawa niya sa aming buhay na mag-asawa. Maraming salamat po kay Bishop at naging instrumental po siya na maging kami po ay maging maayos po ang aming pagsasama. Maraming salamat po sa inyo, church. Na nakakatuwa po na family na po talaga ang aming sa inyo. Maraming salamat po at ang pinaka-blessing po dahil kasama ko pong nagdidiwang yung aking asawa. Thank you po. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po. Talagang pagpapala po yan mag-asawa sa ating iglesia. Ayan at ayan, ngayon naman po nagagaling din tayo dahil meron po tayong mga bisita. Amen. Isa po sa goal ng ating iglesia na magdala po ng mga bisita sa ating gawain. Na tayo po'y nagagalak, hindi po naging hadlang yung ating panahon ngayon. No, pag nabanggit po natin yung kanilang pangalan, gusto po natin ma-recognize sila, maaari lamang po sila tumayo para ma-recognize po natin. Kapiling po natin ngayong araw si Sister Regine Pagulayan. Amen. Brother Rihin ba to? Regine pala, Regine. Yan. Bisita po ng Ruaro family yan. Kapiling din po natin si Brother Sean Vince Lapus. Tama po ba, Brother Sean Vince? Ayan. At welcome po sila sa ating iglesia. Ipadama po talaga natin na talagang welcome po sila sa pamamagitan po ng mahigpit na kamayan at pagngiti po sa kanila. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang pagiging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him first today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Praise God. So habang bumabalik po tayo sa ating mga upuan, manatili po tayong nakatayo. This time, dadako po tayo sa ating pagbibigay. But before that, let me read to you ang nakasaad po sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Matthew 6:19 to 21, ito po ang sinasabi ng Biblia. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito, pagkakataon na naman, Panginoon, para kayo aming purihin, para kayo aming sambahin at paglingkuran, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng pagpapala na patuloy niyong binibigay sa amin. And this time, Lord, sa pagbabalik po ng mga pagpapalang ito, hiling po namin, Lord, na ang malilikom ay maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa, lahat po ng trabaho, lahat po ng businesses, at patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, na maging good stewards sa mga pinagkatiwala niyo po sa amin. Patuloy niyo rin po kaming turuan, Panginoon, na
ng magbigay ng may cheerful heart. Maraming salamat, Lord. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayong upo, awitin po natin anything that cost me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His peace. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Muli po tayong tumayo. For our last song, awitin po natin, This World is Not My Home. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The end is beckoned me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. They say you're more than me, and now I'm overcome. I know they take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. 'Cause up in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. The songs of sweetest praise bring back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Amen. Mari na po tayong magsiupo, and this time, tayo po makapakinig ng special number. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway maging pagpapala po ang awit na to. Maging
Kanya lang ang pag-asa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya. Si Jesus, kanlungan sa aking pangamba. Sa Kanya lang tanging pag-asa. Sa Kanya lang tayo aasa. Hello. Yan, amen. Maraming salamat po, Sister Pinky and Teacher Sel. Talagang tunay, siya lang po yung kailangan natin. At sapat po yung awitin na yan, yung mga kinanta natin, at iba po pong bahagi ng ating programa para po ihanda tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Amen? At ano po yun? Yan, amen. At alam ko pong handang-handa na po tayo, kaya ibigay po natin yung ating full reverence, undivided attention sa salita ng Diyos at sa taong gagamitin po ng Panginoon, ng ating resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Amen. Praise God po at salamat po sa tanging bilang po natin pong napakinggan. By the way po, narinig niyo po ba na appreciate po ba natin yung upgrade po sa atin pong audio system? Although tinitimpla pa po natin, pinag-aaralan pa po natin kung paano natin siya matitimpla ng maayos. Pero salamat po sa mga may puso sa pagbibigay. Amen? At para patuloy po nating ma-upgrade yung ating pong audio system. So, nandiyan po si PDV, pwede pa rin po natin ibigay yung ating pong mga pledges po. No? Pero praise God, salamat sa mga puso po ng lahat ng mga members po na may puso sa pagbibigay, kaya tayo nakaka-accomplish po ng mga ganitong klaseng proyekto. Dahil napaka-importante po nito sa ating pong ministeryo. Amen? Kung mapapakinggan nyo po mamaya sa live, no, kanina po, pinapakinggan namin sa live, even yung ating pong orchestra, ang ganda na po ng tunog. No, yung mga nagfo-flute sa atin na dati po di naririnig, ngayon naririnig na po sila sa kanila pong pagtugtog. Amen. Masaya po ba tayo dyan? Amen. Dapat po masaya po tayo. And then of course, patuloy po natin pag-pray ang ating pong mahal na bishop. Grabe po yung naging schedule po niya, no? Galing po tayo sa conference with our American brethren, no? Isang linggo po yun. Tapos, nung Monday po nun, Sunday, natapos po yung ating pong culmination service. Alam po natin, isang linggo po, nakasama po ng ating pong mahal na bishop, yung mga American brethren po natin. Pagdating ng Sunday, culmination, Monday, lipad agad ang ating pong bishop, papunta po ng Cebu. At hanggang Thursday po, nagpipreach po yung ating pong mahal na bishop. Dumating po sila sa, dito sa Manila po, ng 4 a.m., ng Saturday, tapos diretso na po sa anniversary po nila Pastor Felix, no, nung sa Living Water Baptist Church, Muntinlupa. At sobra po yung ulan, sobra rin po yung pagod ng ating pong mahal na bishop, pero it was all worth it. Kasi po gawain po ng Panginoon, may mga naligtas nga po, katulad ng kinikwento po na ating mahal na bishop. At sabi ko nga po kay Pastor Felix, sobrang proud ako sa kanila, kay Pastor, sa church. Ang dami pang gagawin ng Panginoon sa ministeryo po doon sa Muntinlupa. So, also please keep on praying for them. Okay, so, tapos sa gabi po, punta na po ng Palawan ng ating pong mahal na bishop. Magpe-preach din po siya doon. And this coming Thursday naman po, London naman po sila nila Pastor Jabez. Kaya grabe po yung schedule natin pong mahal na bishop. Alam niyo po ang pwede niyo may tulong sa ating pong mahal na bishop? Yes, ang pinakamalaking tulong po natin ay yung panalangin po talaga natin para po sa ating pong Tatay Bishop. Of course, kung may gusto po sa ating patuloy mag-support sa ating pong pastol, that would be very much appreciated. Pero yung prayers po natin, wag po nating bibitawan po yung ating pong pastol. Amen? And then po, of course, ang ating pong Pastor Jabez, kasama po ni Bishop, para gawin ang kanya pong tungkulin, ang calling po niya, doon po sa mission po natin sa London, ipanalangin po natin siya. At ngayon po, ang kanila pong family po ay nasa Maranatha International Baptist Church, Marikina, sapagkat inimbitahan din po siya doon mag-preach ngayong pong umaga. Pero mamayang hapon, kasama po natin si Pastor Jabez, siya po ang mag-speak sa ating pong Gospel Hour. Okay? So sige po, ready na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos?
I hope you are all ready. Tayo na po tayong lahat. At napaka-importante po ng ating pong pag-uusapan ngayon pong umaga po na ito. Isa po ito sa, sabi nga, the most neglected. Hello, ayan. Hello po, ayan. The most neglected in the Trinity. Pero dapat po sa church po natin, hindi po natin nine-neglect ang presence po ng banal na spirito. Sabi nga rin po, konti lang daw po ang preaching na napipreach tungkol sa banal na spirito. Pero alam po, ang gusto ko pong maabot po natin, ma-appreciate po natin. Hello, baka kailangan ko po ng ano. Hello. Okay. So, dapat makita po natin kung gaano po kaimportante ang banal na spirito sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Kaya ang title po ng ating pong pag-uusapan, Appreciate the Spirit's Presence. Appreciate the Spirit's Presence. Basahin po natin ng John chapter 15, verses 26 to 27. John chapter 15, verses 26 to 27. Tulad po ng paalala po natin pong mahal na bishop sa ating pong paglilingkod ngayong umaga po na ito at even sa pakikinig ng preaching, let's always exalt the Master, enjoy the message, and encourage our members. Tama po? So habang nakikinig po tayo ng preaching, sana maging encouragement po tayo sa ating pong mga katabi. Amen? Opo, hindi tayo maging encouragement kung bigla kayo mapapadantay sa mga balikat nila at natutulog na po kayo. Okay, so maging encouragement po tayo. Lakasan po natin ating amen. Amen? Okay, John chapter 15, verses 26 to 27. Ready? Begin. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for the opportunity, Lord, to study your word freely in this country. Panginoon, salamat po sa gabay niyo po sa amin. Nawa po, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom at talino. Buksan niyo po ang amin po mga puso't isipan, Panginoon, sa pakikinig po ng inyong salita. At gamitin niyo po ako, Panginoon, na ipahayag, Panginoon, ang pure words niyo po, Panginoon. At Panginoon, nawa po ay ang mga tao, ang lahat po na makakapakinig, Panginoon, na mensahe po na ito, ay talagang matuto, Panginoon, at i-apply po ang mensahe po na ito. Nawa po ma-appreciate namin patuloy, Panginoon, yung presensya po ng banal na Espiritu. Thank you for your blessings, O God, even our Bishop, Lord, na magpipreach na po anytime now, ay pagpalain niyo po siya, magipagpapala po siya sa church po na kanyang pong pinagpipreachan sa Puerto Princesa, at bigyan niyo po siya, Panginoon, ng lakas, ng wisdom, ng good health din po, Panginoon. Thank you for your blessings, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maana po kayong po. By the way, kasama din po ni Bishop, si Teacher Flo, at saka si Sister Sofia. Kaya pag-pray din po natin yung safe travel nila pauwi. So ulitin ko lang po, no? But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Ang fulfillment po ng verse na ito from the Lord Jesus Christ, si Jesus Christ po ang nagsasalita po sa verses po na ito. Ang fulfillment po nito ay nasa Acts chapter 2 verses 1 to 4. Acts chapter 2 verses 1 to 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ito po yung fulfillment po ng words ni Jesus Christ sa John chapter 15, verses 26 to 27, na pag ang Panginoong Jesus ay lumisan na po dito po sa lupa, hindi niya tayo iiwanan na tayo lang. Ipapadala niya yung Comforter. At sa Acts chapter 2, nakita po natin yung pagbaba po ng banal na Espiritu na nagbigay po sa kanila ng mga spiritual gifts. Alam niyo po, sabi ko kanina po,
most of the times, nane-neglect natin yung presence po ng banal na Espiritu. Importante po sa buhay po natin na ma-appreciate po natin yung Holy Spirit. Anyway, Living Water Baptist Church po tayo. Ang sabi ni Jesus Christ, ibibigay niya yung living water. So malinaw po doon na yung living water ay yung banal na Espiritu. Kaya dito sa Living Water Baptist Church, dapat na-appreciate natin ang Holy Spirit. Somehow naniniwala po ako dun sa idea na not a lot of preachings about the Holy Spirit. Kitang-kita po natin sa buhay, di ba, ng maraming mga Kristiyano, ang pag-neglect sa presence at pagkilos po ng banal na Espiritu. Kaya importante po na mapakinggan po natin ang mensahe po na ito sapagkat ang banal na Espiritu napaka-importante po sa buhay po natin. Salvation is a gift from God, is the gift from God. Tama po? And you know what? The Holy Spirit, gift po yan ng Panginoon sa church. Regalo po sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga po sa lakad po ng ating pong pagkilos, sa lakad po ng ating pagdedesisyon, sa lakad po ng ating paglilingkod, dapat nandun po ang gabay ng banal na Espiritu. Alam niyo po, kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga maling desisyon, kapag tayo ay nangunguna po ang ating emosyon, isa lang po yan sa pruweba na hindi banal na Espiritu ang nasusunod. Kaya napaka-importante po ng mensahe po na ito. Pag wala pong banal na Espiritu na ipinadala sa atin, alam niyo po, yung pananampalataya natin magiging shaky po yan. Hindi magiging matibay ang pananampalataya. Yung kaligtasan natin, hindi natin mapapanindigan o mapapanghawakan. Kung walang banal na Espiritu po sa panahon po natin ngayon, na ipinadala dito po sa lupa, hindi natin mapapanghawakan ang ating pong kaligtasan. At yan po yung point number 1 po natin. We have to appreciate the Spirit's presence in our lives, in this church, as Christians. Bakit po? For being the earnest of Christians' inheritance. Ang banal na Espiritu po, ang tinatawag po na earnest ng mga Kristiyano po. Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. Sige po, buksan niyo po yung inyong pong mga Biblia. Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Lalo na po ngayon po, medyo nagloloko po yung ating pong internet connection. So, mas maganda, buksan niyo po yung inyong mga Bible dahil kung aasahan po natin yan, baka matagal po. Okay, so sige po, everybody read po. Everybody, ready, begin. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ia-unravel lang po natin itong mga words na po ito na nabasa po natin para mas maintindihan po natin. Ang sabi po ng salita ng Diyos na after po nating marinig po yung katotohanan, okay, the word of truth, the gospel of our salvation, of your salvation, at tapos po tayo manampalataya sa Panginoong Hesus at tayo po ay maligtas, tayo po ay sinelyuhan na po ng Holy Spirit of promise. Yan po yung pangako sa atin ni Jesus Christ na ipapadala po sa atin. Na tayo pong mga nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po nun, ikaw ay pagmamay-ari na ng banal na Espiritu kung ikaw ay totoong ligtas. Sinelyuhan. At yung idea po ng sealing of the Spirit, pinakita din po dyan, bakit kailangan po ng sealing? Di ba pag sealing, ibig sabihin nun, walang butas, tama? Anong ibig sabihin ng seal? Dalawa kasi idea po niya, yung seal na tatak, at yung seal na yung idea, yung sinara. Okay? Of course, ang idea din po nito, tinatakan na tayo ng banal na Espiritu. Ang idea din po niyan, isinara na tayo para sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi tayo dapat sa laman po natin. Dapat sa Spirit na po tayo. Dahil tayo po ay binili ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang sabi po dyan,
ang banal na spirito, ang pinangakong banal na spirito, siya po yung earnest of our inheritance. Tayo po bilang joint heirs with Christ, di ba? Sabi sa John chapter 1, tayo po ay naging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, tayo na po ay anak na po ng Diyos. Amen? So dahil anak na po tayo ng Diyos, we are joint heirs with Christ. Ano po yung heirs? Tagapagmana. So, ano ngayon panghahawakan natin na pruweba na tayo tagapagmana kasama ang Panginoong Hesus? Yan po yung Holy Spirit. Kasi ang ibig sabihin po ng earnest, down payment. That's the meaning of earnest. Ang Holy Spirit po, ang down payment po ng Panginoon sa atin. Ano pong ibig sabihin po nun? Parang paunang mana. So kung wala yung banal na spirito, mahirap panghawakan yung kaligtasan natin. Kaya tayo may banal na spirito sa ating pong mga buhay ngayon, dahil yan ang pruweba na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako na someday bibigyan din niya tayo ng glorified body. Ang kaligtasan po kasi hindi lang po yan kaluluwa. Holistic po ang kaligtasan. Someday, flesh and bones, ililigtas din tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi po dun sa verse, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Hanggang kompleto pong mabayaran na po. Bayad na po yan sa krus, okay? Ibig sabihin hanggang kompleto po, mabigay sa'yo yung pangako. Ang pangako ng Panginoon, someday may glorification. Ngayon po wala pa pong glorification. But someday we will be like Christ. Kung paano po nabuhay ang Panginoong Hesus after 3 days, yung katawan niya nararamdaman, flesh and bones, pero hindi nasisira, incorruptible, someday magkakaroon po tayo ng ganong katawan. Ano po ang panghahawakan natin? Kung wala po yung banal na spirito. So naintindihan po natin, napaka-importante na meron tayong presensya ng banal na spirito sapagkat ito po yung down payment ng ating pong inheritance sa Panginoon. Dahil may banal na spirito tayo, masasabi mo ngayon na tagapagmana ako ng Panginoon. Hindi mo pwedeng panghawakan tagapagmana ka kung wala kang pruweba. Ang pruweba mo, yung banal na spirito na nananahan po sa ating pong mga buhay. Kaya napaka-importante po ng banal na spirito. Kaya dapat po ma-appreciate natin yung presence. Na kapag naiisip po natin na meron akong Holy Spirit, ibig sabihin, someday may glorification ako. Na someday, hindi na ako mamumuhay ng tinatagyawat lagi, di ba? Hindi na ako masusugatan. Hindi na ako magkakasakit. Meron kaya po dito na someday, ay ako pastor, gusto ko pa rin magkasakit kasi mamimiss ko po yun eh. Kasi pag nagkakasakit ako, concern siya sa akin eh. Ako, ayoko magkasakit eh. Pinaka-ayoko, sinisipon, inuubo. Pag inubo na po ako, kaya yun, ayokong inuubo ako eh. Kasi pag inubo na ako, feeling ko mga 2 taon na akong magkakaroon ng ubo. So, iniiwasan ko talaga yon. Pero alam niyo po yung comfort sa akin, no, na someday, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na masusugatan, hindi ka na papangit, di ba? Hindi ka na tatanda, hindi na puputi yung buhok mo, di ba? So, yung idea po na yon, okay? Talagang magiging perfect na po tayo, perfection. Redemption, glorification, perfection. Kaya yan po yung ano ng mga CYA nung nakaraan eh. Alam niyo po yung ano nun, yung pruweba po na magkakaroon tayo niyan, Holy Spirit. Because that is the earnest coming from God. Down payment po yan ng Panginoon. Kaya kung down payment ng Panginoon sa yan, i-appreciate mo. Kung down payment sa atin ng Panginoon yan, i-maximize natin na may banal na spirito po tayo. Hindi disadvantage sa atin na may Holy Spirit tayo. Malaking advantage sa atin yan na may Holy Spirit tayo. Pastor Norman, lakad ba ng tao may Holy Spirit ngayon? Hindi po. Ang may Holy Spirit lang po ay yung mga tao tumanggap sa Panginoon. Kaya yung binasa po natin doon, after ye have believed, sa ating po mga first-time visitors,
maaring first time nyo rin to na naririnig po, no? Hindi po lahat ng tao may banal na spirito sa panahon po natin ngayon. Kasi nakita nga po natin, may mga nagdi-deny po ng godliness eh. May mga nabubuhay po sa laman, may nagtuturo po ng maling katuruan. Ang may mga banal na spirito lamang po, yung mga natutong manampalataya sa Panginoon. Nung nakarinig po sila ng gospel at tinanggap na si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Pastor Norman, paano ko po ba tatanggapin si Jesus Christ? Mabuti naman akong tao, mabait naman ako. Hindi po sa kabutihan ng tao, maliligtas ang isang tao. Hindi ka mapupunta sa langit dahil mabait ka lang. Marami po naging mabait pero nasa impyerno po ngayon. Bakit po? Kasi lahat ng kabaitan natin ay maluming basahan sa harap ng Diyos. Ibig sabihin po, ang sabi ng Romans chapter 3, for all have sinned and come short of the glory of God. Tignan niyo po mabuti po yung verse po na yun. Lahat tayo nagkasala. Pwede maputol na po dun eh. For all have sinned, tapos impyerno na. Pwede na pong ganun eh. Bakit dinagdag yung come short of the glory of God? Kaya po, idinagdag po yan, kasi kahit po gaano nyo po itaas ang inyong sarili sa mga mabubuti nyong gawa, you will always come short. Hindi mo maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, wala na ba tayong pag-asa? Eh, ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin, take note ha, ang mga kabayaran ng kasalanan. Hindi sins. Sin lang po. Sabihin, isang kasalanan lang, ang kabayaran niyan, kamatayan sa impyerno. But the gift of God is eternal life. Through good works? Hindi po. Anong sabi po dyan? Eternal life through Jesus Christ our Lord. So kahit magpakadalubhasa po tayo, so kahit magpakabuti po tayo, wala naman ako inaapakang tao eh. Hindi ka pa yung mapupunta ng langit. Hindi ka pa yung magkakaroon ng banal na spirito ng Diyos. Bakit? You will always come short in the presence of God. Ang kailangan mo si Jesus Christ. Kaya sabi ng John 14:6, and Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus Christ lamang po ang daan. Hindi po ordinansa ng tao, hindi po salta ng tao, hindi po mga magulang natin, hindi po yung mga kaibigan natin magdadala sa atin sa langit. Hindi po sakramento, hindi po relihiyon, hindi po ang church na ito ang magdadala sa inyo sa langit. Tanging pananampalataya po sa Panginoon. Pastor, parang napakadali naman yan. Opo, napakadaling tanggapin ng Panginoon, pero napakahirap ng kanyang pinagdaanan para sa'yo. Kaya ang hirap paniwalaan ng mga tinuturo sa atin ng mga relihiyon, na umanib ka sa church na to, gawin mo itong bagay na ito. Samantalang meron ng naghirap dun sa krus. Bakit paghihirapan mo pa yung kaligtasan mo? E di in-invalidate mo ngayon yung sacrifice ni Jesus Christ. Kaya napakasimple po ng kaligtasan. Tatanggapin mo lang si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Romans chapter 10 verse 9. Kayo po magbasa, everybody po. Romans chapter 10 verse 9. Andiyan na po kayo? Teka lang po, PNG. Teka lang po. Okay. Romans chapter 10 verse 9. O, basahin niyo po ng may kalakasan, ha? Everybody ready? Begin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Paano daw po tayo maliligtas? Kailangan po nating manampalataya sa ating pong puso. Verse 10. Verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Verse 17. Tinip yung verse 17. Verse 17. Ready? Begin. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya po, yan po ang magdudulot sa atin na upang maligtas po tayo. Diba? Manampalataya po tayo sa Panginoon. Pero paano po tayo mananampalataya? By hearing the word of God. Hindi po word of man. Hindi po by any other sacraments or ordinances or church membership. Hindi po yan. You will have faith when you hear the word of God. The word of truth, the message of salvation.
at dyan po tayo maliligtas. At pag naligtas na po tayo, tulad ng binasa po natin sa Book of Ephesians, tayo po ay seselyohan na ng banal na spirito, at yan po ang down payment sa atin upang tayo po ay maging tagapagmana sa Panginoon. Amen? And someday, kukunin tayo ng Panginoon at bibigyan po tayo ng katawan na hindi na po nasisira. We have to appreciate the presence of the Holy Spirit in our lives. Bakit po? Because siya po yung earnest of Christians' inheritance. Kaya nga po, pag tinignan niyo po yung verses po natin, sa John 15:26-27, ipinangako ng Panginoong Jesus yung banal na Espiritu. Amen? Sa Acts chapter 2, verses 1-4, for the first time in history, ipinadala po ang Holy Spirit. Sa Old Testament, they don't have the indwelling of the Holy Spirit. Dito pa lang po, during the day of Pentecost, just after the ascension of Christ, no, saka po ipinadala po yung banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay nanahan na po sa puso ng mga mananampalataya. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verses 4 and 5, 2 Corinthians chapter 5, verses 4 and 5. Nandiyan pa po ba kayo? For we that are in this tabernacle do groan. Ang ibig sabihin po ng tabernacle na tinutukoy po dyan, yung flesh natin, itong physical na frame natin. Ito pong katawan po natin. For we that are in this tabernacle do groan being burdened. Nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, nagkakasakit po tayo, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up of life. That eventually this body, we want it to be swallowed into eternal life. Okay? Now, He that hath wrote us for the self-same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Kita niyo po, pag binabanggit po yung earnest, pinapakita doon yung flesh into immortality, from mortality to immortality. Balik lang po tayo dun sa Ephesians 1:13 and 14. Dahil na-appreciate natin yung banal na Espiritu, that He is the earnest coming from God, okay, proof of our inheritance, joint heirs of the Lord Jesus Christ, with the Lord Jesus Christ. Ang sabi doon, sa Ephesians 1 verse 14, sa bandang dulo po, unto the praise of His glory. Because we appreciate the Holy Spirit's presence in our lives, dapat po makita po sa atin na we have to praise, we have to please, and we have to proclaim God. Dapat makita po sa atin na tayo po'y maging kapuri-puri po sa ating pong Panginoon. Amen? Yung bang idea po na dahil ang Holy Spirit nagre-reside po sa atin, nasa ating Holy Spirit, dapat talagang makilala po tayo na may banal na Espiritu sa buhay po natin. Na ang ating pong ginagawa, kapuri-puri sa Panginoon, pleasing in His sight, and that we will proclaim God sa buong mundo po, sa lahat po ng ating po nakakasalumuha. Okay, appreciate the Spirit's presence for being the earnest of Christians' inheritance. Number 2, appreciate the Spirit's presence for His enlightenment and comfort. For His enlightenment and comfort. Alam nyo po, kung walang banal na Espiritu, baka hindi natin kayanin. Hindi po natin kakayanin. Kasi yung buhay po na ito, mahirap. Tama? Life is so hard. Life is horrible at times. Nahihirapan po tayo. But praise God. Bakit po? We have a comforter. Ang sabi po doon, but when the comforter is come. Bakit comforter po ang ginamit po na term ni Jesus Christ? Because that is one of the roles of the Holy Spirit in our lives today. He comforts us. He enlightens us. Sabi doon, when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth. Yan po ang ginagawa po ng banal na Espiritu. He is the Spirit of truth. He is our comforter. Alam niyo po yung other term for comforter? Helper. Tumutulong po sa atin. Yan po yung banal na Espiritu.
Kapag tayo po'y na-heartbroken, praise God, we have the Holy Spirit. Kapag tayo po ay puzzled with problems, praise God, we have the Holy Spirit to guide us, to illuminate us to the truth. Tignan niyo po yung Romans chapter 8, verse 26. Romans chapter 8, verse 26. Everybody po. Oh, lahat po magbasa ha. Everybody. Ready? Begin. That is our comforter. Yan po yung ating pong helper. Amen? He helpeth us in our infirmities. Yung mga weaknesses natin, yung mga problema natin, nandun ang banal na Espiritu to comfort us, to help us. Sometimes we don't know what we should pray for. Sometimes we are overwhelmed with all the problems, with all the thoughts that we have. But praise God, there is the Holy Spirit interceding for us. Minsan, hindi mo na alam gusto mong sabihin eh. Iiyak ka na lang sa Panginoon. Pero naiintindihan niya ng Panginoon. At nandun yung banal na Espiritu tumutulong sa atin. Sa time na tayo bumabagsak, sa time na tayo down, sa time na tayo may problema, we have a helper, the Holy Spirit. Amen? Kaya sabi dyan, no, with groanings which cannot be uttered. Sometimes, iyak lang talaga eh. Lord, di ko alam gusto kong sabihin o anong gusto ko or we don't know. I'm just overwhelmed with all of these emotions, these thoughts. But the Holy Spirit is there to help us. To maintain our mind, di ba? To make us stable. To calm our hearts. Yan ang comforter po eh. Naranasan niyo na po ba sa buhay niyo po na sobrang gulo ng isip niyo po, pero nung nag-pray po kayo, biglang umayos yung lahat? Nung nag-pray po kayo, kumalma po yung inyong sarili. That's the wonders of prayer. And you know what? We pray. Dahil merong banal na Espiritu na tumutulong po sa atin. Isa sa nakita ko po, habang pinag-aaralan ko po itong mensahe, isa sa nilid po sa akin ng Panginoon, kung bakit na-appreciate ko po yung banal na Espiritu. Dahil yung way of comforting niya, yung way ng pagtulong niya po sa atin, ay hindi yung typical na gusto po natin bilang mga tao. Usually, when we are asking for help, or when we are, alam niyo, yung naguguluhan, ang isa sa nakikita natin yan, parang ang dilim. No? Parang ang dilim po. Alam niyo po, parang pag naguguluhan kayo, walang liwanag. Ang ginagawa ng banal na Espiritu, pinapaliwanag po yung ating daan. Yung mga times na tayo naguguluhan, ano bang dapat nating gawin, nandun yung banal na Espiritu para paliwanagin po yung ating pong daan. Paliwanagin po yung ating pong isip. Kaya usually pag tayo kailangan ng tulong natin or kailangan natin ng solusyon, yung gusto natin yung dumating agad. Pero hindi ganun ang way ng Spirit eh. Ang gusto ng Spirit, matuto ka muna. Ang gusto ng Spirit, makita mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag tinignan niyo po, no, ang ginagawa po ng Spirit, everyday, isa sa malalaki po niyang role, sinasanctify niya po tayo. Pag sinabi pong sanctification, siniset apart niya po tayo. Ibig sabihin, nililinis na tayo everyday at dinadala niya tayo sa tamang landas. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So nakita po natin dyan, sanctification of the Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 11, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, sabi po dyan, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God and are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang ginagawa po ng banal na Espiritu, sinasanctify po tayo, sinaset apart po tayo sa Panginoon para magamit tayo ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kapag malayo po tayo sa Diyos, gumugulo po yung buhay po natin.
Pag lumalapit po tayo sa Diyos, umaayos po yung buhay po natin. Kapag meron po tayong problema, dalawa lang po yan. Either gusto ng Panginoon na lalong umigting ang iyong pananampalataya sa Kanya o pinapalo ka ng Panginoon dahil may ginagawa kang mali. At nando yung banal na Espiritu para tayo po ay liwanagan. Maliwanagan sa ating pong sitwasyon. Kaya nga po siya yung Spirit of Truth. Kaya nga we work through the guidance of the Holy Spirit. At alam niyo po, dahil meron pong tumutulong po sa atin, may nagko-comfort po sa atin, may nagpapaliwanag po sa atin, even when we read the Bible, di ba maganda po kung tayo po ay nililid ng Holy Spirit. Habang nagbabasa tayo, we ask the guidance of the Holy Spirit para po ma-illumine po yung ating pong mga isip, maliwanagan po yung ating pong isip at magawa natin yung tama po nating dapat na ginagawa. And after those things, alam niyo po ang binibigay po ng banal na Espiritu, yung kapayapaan. Kasi ano po yung klase ng comfort kung walang kapayapaan pagkatapos? We have our comforter dahil nagbibigay po siya ng kapayapaan po sa atin. Tingnan niyo po, Romans chapter 15 verse 13. Romans chapter 15 verse 13. Ang sabi po dyan, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. We will abound in hope. We will have joy and peace through the power of the Holy Spirit. Amen? Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink. Tingnan niyo po yung second na kataga po dyan. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Because of our Holy Spirit, because of the presence of the Holy Spirit, meron tayong kapayapaan. Meron tayong katuwiran, sanctification, at meron po tayong kaligayahan. Amen? Kaya maligaya po ang buhay ng Kristiyano dahil may banal na Espiritu. Sometimes natin na-appreciate yung banal na Espiritu, pero siya ang rason kung bakit tayo maligaya. Dahil kumikilos siya sa ating pong mga buhay. Appreciate the Spirit's presence for being the earnest, the down payment of Christians' inheritance. For His enlightenment and comfort. Yung binibigyan niyang enlightenment because He is the Spirit of truth. And comfort because He is our comforter, our helper. And last point po, number 3, appreciate the Spirit's presence for empowering us with courage. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Kailan daw po tayo makaka-receive ng kapangyarihan, ng power? Kapag dumating na sa atin yung Holy Spirit. At kailan po dumating yung Holy Spirit? Acts chapter 2. At sa lahat po ng mga mananampalatayang tumanggap sa Panginoon, makaka-receive tayo ng power. Yung power po na yan, authority po yan. It speaks of authority. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaya po kapag Kristiyano, dapat nakikita sa kanya yung power ng banal na Espiritu. Dapat nasa atin po yung courage na binibigay po ng banal na Espiritu. Bakit po? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng Espiritu ng takot. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Napaka-importante po nito. Na dahil may power tayo coming from the Holy Spirit, that we are empowered with the courage coming from God, dapat sa paglilingkod natin, all out po tayo. Dapat po sa pag-share po natin ng gospel, dapat all out din po tayo. Huwag tayong matakot na i-share ang gospel po ng Panginoong Hesus. Bakit po? We have the Holy Spirit in us. We have the power of God in us. Kaya wag po tayong matakot dahil umuulan lang.
Baka kasi mabasa ako, pastor, magkasakit ako. May power ka ng Holy Spirit, natatakot ka. Huwag tayong matakot mag-serve sa Panginoon. Yung mga gifts natin na binigay ng banal na Espiritu, ibinigay yan for the purpose of sharing the Word of God, sharing the Gospel. Talaga po, Pastor Norman? Opo. Kaya nga po yung power na yan, yung mga gifts na binibigay sa atin, ang purpose po niyan, ma-edify yung church, mapalakas yung church, at eventually, di ba, ma-share natin yung salita ng Panginoon sa madla. Kaya alam niyo po, wag po tayong matakot na gamitin yung mga binigay sa ating gift ng Panginoon. Bakit po? Kasi yan po ang purpose natin kung bakit tayo ligtas pa rin ngayon at bakit po tayo buhay pa rin po ngayon. Kasi kung wala naman palang purpose na pupunta ka sa langit tapos wala ka nang gagawin, edi sana pinatay tayo ng Panginoon upon salvation. Eh bakit buhay ka pa? Kasi may purpose ka pa. Magsaserve ka pa sa Panginoon. At hindi tayo binabayaang servant lang. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na basta, di ba, magliligto tayo. Binigyan tayo ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ang nag-i-equip sa atin ng mga tools na gagamitin natin para paglingkuran natin ang Panginoon. Sabi natin sa trabaho, hindi ka makakapagtrabaho kung wala kang laptop. Tama? Sa company, nag-i-issue ng laptop. Tama po? So, hindi ka makakapagtrabaho pag walang laptop. Pag wala kang, sabi natin, kunyari, yung mga tools na ginagamit sa trabaho, ganun din po sa ating pong Christian life. Kung wala po ang banal na Espiritu, anong gagamitin po natin para sa paglilingkod ng Panginoon? Paglilingkod po natin sa Panginoon. That is the working of the Holy Spirit. Binibigyan po tayo ng mga gifts. Ang nakakalungkot lang po, yung mga binibigay sa ating gift ng banal na Espiritu, ginagamit po natin sa labas. Ginagamit po natin sa mga maling purpose. Kaya nga tingnan niyo po yung 2 Timothy chapter 1 verse 6, yung pinanggalingan po nung 1:7. Tama po ba? Pinanggalingan po ng 1:7, yung 1:6? Opo. Tingnan niyo po yung 1:6. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up, develop, stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Pagdating ng verse 7, for God hath not given us the spirit of fear. Gamitin mo, huwag kang matakot. Yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon, power yan ng Panginoon na binibigay sa iyo para gamitin mo para paglingkuran siya. Para i-testify siya, para maging witness ka sa buong mundo. And we have to appreciate the Spirit for empowering us with courage. Kung tayo po ay natatakot, mag-pray po tayo. Na i-lead tayo ng banal na Espiritu. Kung meron tayong gustong sharean po natin yan, mag-pray po tayo, humingi po tayo ng courage coming from the Holy Spirit. Power coming from God. At huwag po tayong matakot. So ano na po yung mga punto po natin? Appreciate the Spirit's presence. Number 1, for being the earnest of Christians' inheritance. Number 2, for His enlightenment and comfort. Number 3, for empowering us with courage. Courage to serve God, courage to share the gospel. Diba? Yan po yung mga bagay po na yan. At dahil na-appreciate po natin, na-appreciate po yung Holy Spirit? Do we appreciate the Holy Spirit in our lives? We should. And because we appreciate the Spirit, number 1, sana po, wag natin siya i-disappoint. Let us not disappoint Him. Sabi mo, Pastor Norm, sabi mo last na bakit may isa na naman punto? Conclusion na po tayo, ha? Conclusion na po. Let us not disappoint the Holy Spirit. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verses 25 to 32, medyo mahaba-haba pong pagbabasa. Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Bakit ko po binasa po itong mga verses na ito? Para makita nyo po yung susunod na verse, kung saan po siya nanggaling. So nakita po natin, may mga bagay na sinasabi si Apostle Paul na sana tanggalin na po natin.
evil communications, lying, stealing, etc., etc. At pagdating po ng verse 30, sabi po dyan, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kapag tayo po nagtatalo-talo, kapag tayo po ay gumagawa ng mga masama sa kapwa natin, you are grieving the Holy Spirit. You are disappointing Him. If you really appreciate the Holy Spirit, let us not disappoint Him. Itong mga bagay yung dapat natin i-apply. Be ye kind one to another. Let us be tender-hearted. Let us forgive one another. Hindi naman masama pong magalit. Pero ang sabi dito, neither give place to the devil pag nagagalit po tayo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag lubugan ng araw yung ating pong galit. Kaya mga 6:30 na po kayo magalit para matagal-tagal, di ba? 6:30 p.m. Medyo aabot pa ng matagal. Yan po ang sabi ng Biblia, sapagkat pag tayo po nagtabi tayo ng wrath, pag tayo po nag-evil speaking, pag tayo po namuhay ng mali, we are disappointing the Holy Spirit. Ang dapat gawin po natin, i-appreciate siya, huwag i-disappoint siya. Sapagkat napakalaki ng purpose sa atin ng Holy Spirit, napakalaki po ng role sa buhay po natin, ang Holy Spirit. Living Water Baptist Church, namesake po tayo ng Holy Spirit. Dito po sa ating church, hindi po dapat tayo divided. Let us not disappoint the Holy Spirit, the living water coming from the Lord Jesus Christ. We have to be united. Sabi po sa Bible, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Nandun pa yung idea, unity in the Spirit. Bakit po? Pag tayo po nagtatalo-talo, iisa lang naman po yung banal na Espiritu sa atin, dinidivide natin yung iisang Espiritu na nasa atin. Just imagine, magkakaiba po tayong tao, tama po? We have different personalities, we have different preferences, we have different likings, etc., etc. Pero ang common po natin, we have the same Spirit. Kaya minsan, kung hindi tayo magkaabutan, di ba, yung ibig sabihin na magkaabutan, yung hindi tayo magkaintindihan, ang pakilusin natin, wag yung tayo. Ang pakilusin natin, yung banal na Espiritu. Para maintindihan po natin kung anong dapat gawin. Kasi hindi pwedeng magkaiba tayo ng ating pong leading. Kung banal na Espiritu yan, isa lang po yung ating pong dapat na direksyon. So wag natin i-disappoint yung banal na Espiritu. Wag natin i-grieve yung banal na Espiritu. Alam niyo po yung nagpapalungkot. Kasi ibig sabihin po ng grieving nagpapalungkot Alam niyo po, nagpapalungkot po sa banal na Espiritu. Walang iba kundi yung mga hindi magkakasundo, yung mga hindi pa rin umaayos ang lakad sa Panginoon. Yan po ang nagpapalungkot po sa banal na Espiritu. Alam niyo po, kung ako yung banal na Espiritu, siguro nag-lash out na ako na sabihin ko, dami-dami ko nang ang trabaho, tapos nagkakasira-sira pa kayo, di ba? Siguro gagawin na yung banal na Espiritu sa atin. Kung ako lang yon, yung banal na Espiritu, dami ko nang ang role sa buhay mo Kino-comfort kita, ini-enlighten kita. Ako na nga yung down payment na someday magkakaroon ka ng glorification. Ako na nga yung nagbibigay sa'yo ng courage, ng power. Tapos ang gusto mo pa rin, division. Ang gusto mo pa rin, pag-aaway. Ang gusto mo pa rin, evil speaking. So wag po natin i-disappoint ang banal na Espiritu. Grieve not the Holy Spirit. Amen? Pangalawa po, let us not diminish Him. Huwag natin paliitin ang presence ng banal na Espiritu sa mga buhay po natin. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, quench not the Spirit. Yung idea po ng quench nga po dito, extinguish Kumbaga kung sa fire extinguisher, ano po ang ginagawa ng fire extinguisher? 'Di ba? Sabi ni Mother Lee,
Di ba? Pag anong mangyayari, mother? Mamamatay yung apoy. Tama? So, mabuti naman yun. Yung pag may apoy, papatayin natin ng fire extinguisher. Pero sa spiritual sense, yung extinguishing ng banal na spirito sa buhay natin, hindi po maganda yon. Alam niyo po yung idea na may spiritual fire po sa atin. Tapos ang gagawin mo, pupuksain mo. Hindi dapat natin kiniquench. Dapat pinapalaki natin yung presence ng banal na spirito sa buhay po natin. Makinig na po tayo sa mensahe po na ito. Hindi pwedeng ngayon revive ka, bukas hindi ka na naman revived. Always quenching the spiritual fire. Ang ganda po ng message po ni Evangelist Seth po ba yun? We have to tend our spiritual fire. Aalagaan mo yung fire po natin sa puso natin. And that is increasing the presence of the Holy Spirit in our life. Because the reality of the Christian life, we can diminish it. We can actually quench it. Kaya hindi maganda po sa isang Kristiyano na ngayon, revive ako, bukas discourage ka na naman. Graduate ka na dyan. Sana yung maayos na yung lakad po natin, na we always tend our spiritual fire. Sana someday, ikaw na yung nag-i-encourage ng mga discouraged believers. Hindi yung all the time, ikaw yung kailangan i-encourage. Di ba? Quench not the spirit. Huwag po nating i-diminish yung presence po ng banal na spirito sa ating pong mga buhay. Naintindihan po natin? Pakinggan na po natin itong mensahe na to. Let us encourage one another. And let us increase the presence of the Holy Spirit. Hayaan po natin kumilos po yung banal na spirito po sa buhay natin. Okay. Paano ba natin quench yung banal na spirito? Yung bang may natutunan ka ngayon, bukas parang nakalimutan mo na. Yung bang may natutunan ka ngayon, meron kang binago ngayon, may kinumit ka ngayon, bukas balik ka na naman sa dati mong daan. Sinuko mo na yung bisyo mo, kinabukasan nagbibisyo ka na naman. You're quenching the Spirit of God. Kung sinuko mo na yan, isuko mo na talaga at iwanan at talikuran mo na yan. Kasi makakapigil yan sa banal na Spirit. And that's our third point. Let us not disrupt Him. Okay? Let Him work in us. Hayaan yung kumilos po sa atin ang banal na Spirito. Ano pong idea po? Walk in the Spirit. Tayo po ay lumakad po sa banal na Spirito. Galatians chapter 5. Ito na po yung last verses po natin. Galatians 5:16 to 26. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Hindi pwedeng nabubuhay ka pa rin sa flesh, tapos nabubuhay ka rin sa Spirit. It's either you walk in the Spirit or you walk in the lust of the flesh. Verse 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh, tingnan po yung mga works ng flesh, are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, everybody, huwag nating i-disrupt yung pagkilos ng banal na Espiritu. Hayaw makita sa atin yung bunga ng Espiritu sa buhay po natin. Huwag mong i-disrupt yung kanyang work sa buhay niyo po. We are all a work in progress. And the Holy Spirit helps us in this work. Kaya pag sa verse 26, let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Notice, even in these verses, ang sabi pa rin, one another. In this church,
sana makita po natin, let us not disappoint the Holy Spirit of God. Let us not diminish the Holy Spirit and let us not disrupt the work of the Holy Spirit. Kasi tumatrabaho po siya sa atin, hayaan po natin kumilos siya. Kapag nilalagyan niyo po ng sarili niyo, napipigilan mo siyang mag-work sa buhay mo, hindi magiging maayos ang buhay mo. Buksan mo ang palad mo, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang isip mo sa pagkilos po ng banal na Espiritu. Tayo po tayong lahat. And as we go to the altar, make a commitment. Sana magkaroon po tayo ng commitment. No doubt, we have to appreciate the presence of the Holy Spirit. Pero kamusta po yung buhay po natin? Do we really please God? Do we really praise God? Do we really proclaim God? I'm sure meron po tayong something to improve in ourselves. Kung hanggang ngayon nabubuhay ka pa rin sa buhay na mali, you are disappointing the Holy Spirit. It's time for you na isuko mo na yan. Doon ka na sa kapayapaan ng buhay sa banal na Espiritu. Doon ka na sa kaligayahan. Ayusin na natin yung ating pong mga sarili. If you are discouraged, ask din ka. Di ba lapit tayo sa banal na Espiritu na magkaroon tayo ng encouragement. Don't quench the fire. May personal responsibility ka rin dyan. Sa ating po mga first-time visitors, kayo po ay kukunin po ng ating pong mga counselors. Sama lang po kayo sa ating pong mga counselors. May sasabihin lang po sa inyo na importanteng mensahe po ng kaligtasan. At sa ating po mga members, come here in the altar and pray to God, appreciate the Holy Spirit, and make a commitment. It's time for you to listen to this message. You need this message. Wala kang peace of mind. Para sa itong mensahe na to, you have the Holy Spirit. Nabubuhay ka sa mali, you have the Holy Spirit. It's time for you na makinig na po sa boses niya. You need guidance sa decision. Ask the help of the Holy Spirit. Napaka-importante po ng banal na Espiritu. Guide po natin yan. Strength po natin yan. Comfort po natin yan. Power. Dear Father in Heaven, marami po sa buhay namin hindi namin kaya. Kung kami lang, Panginoon, susuko na kami. But thank you, Lord, for giving us the Holy Spirit na siyang nagpapalakas sa amin, pumipigil sa amin gumawa ng mali. And we're sorry, Lord. Humihingi po kami ng tawad sa maraming beses, Panginoon, na ini-ignore namin ang boses ng banal na Espiritu, na gumagawa kami ng mali. Ginagawa namin yung mga bagay na sa tingin namin ay tama. Minamagnify namin yung emotions, yung conflict sa buhay po namin. At naneneglect po namin na meron po kaming Holy Spirit na dapat hingian namin ng payo. Hingian namin, Panginoon, ng guidance, ng kaliwanagan, Panginoon, sa time na kami nadidiliman. Panginoon, sorry po. Although we appreciate the presence of the Spirit, pero Panginoon, pinapaliit namin sa buhay namin yung presensya niya, yung impluensya niya. May we commit this morning unto you, O God, that we will now listen more to the Spirit's voice. We will obey Him, O God. We will let Him guide us.
Sanctify us. Lord, forgive us for our mistakes and shortcomings. Panginoon, sa oras po na ito, nawa po, ay mas lalo po naming mapagtuunan ng pansin ang banal na Espiritu sa buhay po namin. We need the Spirit, O God. Thank you, Lord, na siya ang pruweba. Natutuparin mo ang lahat ng pangako mo sa amin. Panginoon, anuman po ang dinadaing po ng inyong mga anak, pakinggan niyo po sila, Panginoon. Anumang mga commitments, mga vow, Panginoon, na magagawa po sa oras po na ito, nawa, Panginoon, ay matupad po. Bigyan niyo po kami ng lakas. May the Spirit be glad, O God, sa amin pong mga buhay. Nawa kami po, Panginoon, magmula ngayon ay lalo pa pong maging kapuri-puri sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. We praise you, we honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Opo, aba po tayo ay bumabalik po sa inyong mga upuan. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina po, sige po, maaari po kayong umupo. Ang ating pong Pastor Jabez ay pupunta na po ng London para tuparin po ang tawag ng Panginoon to lead Living Water Baptist Mission London. At sa gabay din po ng Banal na Espiritu sa ating pong mahal na bishop, so ngayon po kukuha po tayo ng love offering para po sa ating pong Pastor Jabez. At mamaya po, i-present po natin yan. Kaya hindi na po para magkaroon po tayo ng ay si Pastor Rodel pupunta po dito sa gitna. Lakad po ng kinikilos ng Panginoon, ng Banal na Espiritu na magbigay po at sumuporta po sa ating pong missionary to London ay free po. Wala po itong sapilitan, mga kapatid. Lahat lang po ng may gusto at may puso na sumuporta po sa ating pong missionary po sa London, ay free po tayo makakapagbigay. Of course, ito po ay sa guidance din po ng ating pong mahal na bishop. So sige po, awitin po natin yung, ano bang awitin natin? Anything that cost me nothing na lang po. Opo. Sige po, lahat po ng gusto pong magbigay po ng kanila pong support sa ating pong Pastor Jabez. Opo, lapit na lang po dito at ihulog po dyan sa offering basket po natin kay Pastor Rodel. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. A heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Okay po, so ilang announcements din po. May Sunday school po tayo pagkatapos po ng ating pong morning service. At meron din po tayong CYA mamaya pong 12:45 sa mga youth po natin. So after po nito, wag po muna tayong umalis ha. Punta po tayo sa mga kanya-kanya po nating Sunday school areas po. Sa mga ladies po, may announcement po tayo. So stay po kayo. May announcement po si Ma'am Sue dahil nasa MIBC po sila. So magstay lang po kayo. Okay po, sige po, tayo na po tayong lahat. Ating pong i-close po with the prayer ang ating pong service. Preacher Nathan, please. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Pinapurit, pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa mensahe na nahayag
ngayon, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming Pastor Norman. Patuloy niyo po siyang pagpalain, gamitin, Panginoon. Salamat po sa paalala, Panginoon, na kung saan kami po talaga ay dapat ma-appreciate, Panginoon, ng presensya ng banal na Espiritu sa aming buhay. Patuloy niyo po kami paalalahanan, Panginoon, ang dapat naming ginagawa, Panginoon, bilang mananampalataya, Panginoon. Sa mga natitirang gawain, Panginoon, ngayong araw na to, Panginoon, nawa hindi po matapos na mabigay po namin ng glory. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Gabayan po tayo ng Panginoon. Balik po tayo mamaya sa ating pong gospel hour.